Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniniling sa harap ng altar. Kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon sa Martes na ito, 3 linggo ng Adbyento, hingin po natin sa Panginoon ang ating tunay na ugnayan sa Kanya. At tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mayong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, nilog mong magkatawang taong iyong salita sa sinapupunan ng laging berheng si Maria, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, paginapati nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo, sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayong mga anak, magsilapit sa akin. Akong iyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan yung mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda ay liyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sino man. Hawak niyang setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya ay umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay wag ng malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Karunungan ng may kapal,
tanay yung pangasiwan, halina't kami turungan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Pares at Zara. Si Pares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed ang ama ni Isi, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Huram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Uzias. Si Uzias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Pagkatapos ng pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Saltiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Isang mapagparang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa panahon tayo ng Adbyento, Martes ng ikakatlong linggo, at ngayon ay linggo ng kagalakan sa kapanganakan ng Panginoon na hinintay ng mga pastol. At ang ating pong tema ay tungkol sa talaang angkan. Kuminsan, upang magkaroon tayo ng pagkilala sa isang tao, kuminsan ay tinitrace natin kung sino ang kanyang mga ninuno, sino ang kanyang lolo at lula at ama. Pero nung kapanahan ng ating Panginoon at magpahanggang ngayon, ang mga Hebreo ay kaugalian nila o tradisyon nila na mula sa pinaka-ninuno sa mga ninuno o talaangkan, ay kanila pong tinitingnan ano ang lahi ng isang tao. At dito ipinapahayag sa talaangkan na ito ay pinapahayag. Una, ipinapahayag sa nakatakdang panahon na ang ating pong Isus Nazareno, siya talaga ang Mesiyas dahil mayroon pong 14. Ang 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David at mula
at panahon ng exile o pagkakatapon at panahon ng pagkatapos ng exile hanggang sa ating Panginoon, ito ay masimbolo na dahil ang numero na 7 ay ganap ayon sa mga Hudyo, times 2, 14, ibig sabihin doble na ganap. At 3 beses, ang 3 ay nagkahulugan ng isang banal na kalagayan na ito yung kabanal-banalan na 3 grupo ng henerasyon ay dumating ang isang nakatakda na oras na pagdating ng Panginoon. Pangalawa, ito ay nagpapahayag ng ating Panginoon ay naging bahagi ng kasaysayan ng tao dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung wala yung pag-ibig, hindi sana dumarating ang Panginoon sa kasaysayan ng tao at dumarating sa iba't ibang talaan ng angkan. Na kung tingnan natin, hindi po perpekto ang lahat ng tao. Kahit may mga mababait, mayroon pa rin nagawa na questionable. At ang patriarchal na pamaraan ng mga Hudyo ay nagkaroon pa ng listahan ng 4 na mga babae. Si Tamar, si Rahab. Si Tamar at si Rahab ay mga Kanaanita. Ibig sabihin hindi Israelita. Si Ruth, isang Moabita. At si Bathsheba ay dating asawa ni Uriah, commander ni Haring David. At nagkaroon ng anak na si Solomon, anak ng hari, na isang Hittite. Ibig sabihin, hindi ayon sa normal na talaangkan. Pero pinapahayag ng Panginoon, ito ang lahi ko, ito ang mga ninuno ko, tinatanggap ko. Na ibig sabihin dito, tanggap ng Panginoon ang lahat, may kahinaan at karupukan man, lahi man ng mga magkasalanan, dumating siya sa kalnis-nisang ina, ang mahal na Birhen Maria, at dahil dito, tayo ay pinapahayagan ng Panginoon. Ang kasaysayan ng tao ay banal. Igalang natin ang ating mga ninuno. Anuman ang kanilang kahinaan, ay titingnan po natin anong kanilang kalakasan at kabaitan. Itong pagtingin sa talaangkan, sa mga Hebrew, ito ay tinatawag na It's Mispaka. It's Mispaka, ibig sabihin tinitingnan yung saan nagbula. Ang tawag sa atin dyan, parang isang kahoy, saan ba nagmumulang puno ang isang tao. Pero dahil ginagamit po ang Koinokono Griego sa ating Ebanghelyo, kaya meron tayong tinatawag na genealohiya, ang lahi sa simula pa. Kaya itong talaangkan ay nagpapahayag, kaisa nga ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Naging isa siya sapagkat mahal niya tayo. Ang tanong, mahal ba rin natin ng Panginoon na kaya ng membro ng ating pamilya? O ibaliktad pa natin, nagmahalan ba ng tunay sa loob ng tanghanan ang mga pamilya? Kung mayroong pagmamahalan sa loob ng tahanan, ang pagmamahal ng ating Panginoon na dumadaan sa isang pamilya ay nagpapahayag din na ang Diyos ay dumating sa kakaiba na paraan. Kaya sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 49, verso 2 hanggang 10, ipinapahayag ni Jacob ano ang kanyang pamilya at maging lahi na kung saan darating ang isang Mesiyas at si Juda ang siyang mamumuno. Pero ito'y mabangis dahil hawak niya ang liig ng kanyang kaaway. Ibig sabihin, mayroong positibo, mayroong ring negatibo. Tingnan natin sa buhay natin, wala namang perpekto na tao. Pero ang dapat nating tingnan, ang galaw ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kasi dumating sa atin. At ngayong Pasko, hindi po Pasko ng mga regalo o pamasko. Ang Pasko ay pagpapahayag ng pagmamahal sa Panginoon. Upang ating mahipayag ang pagmamahal sa Panginoon, pumalakpak tayo ng malakas at ang Panginoon na siyang mahal natin, dumating sa ating kasaysayan bilang tao. Ang tawag diyan, incarnation, naging karni ang salita upang ipahayag gaano tayo kamahal sa Diyos.
upang tayo rin marunong magmahalan, mag-ibigan sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang mga taong marurupok at may hina, inulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit na dahil sa kanyang habag at pag-ibig ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan at atin pong itutugon, banal na karunungan, akayin mo kami. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang ating kaparian, naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakakasalamuha natin at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga namayapa, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-isip at huwag nawang mapangibabawan ng kasamaan ng aming buhay. Nalangin namin ito, sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo. Pati puso namit isip, tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalanggalang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin ng magkasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin kapahintunay marapat ikay ang pasalamatan sa mitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinapahayag sa lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang laging araw ng kanyang pagsilang. Kami nabigat na nanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan. Kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Ni San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. na Jesus sa aming piling, manaog sa lupa kami ay alimin. Puso namin ay papag-alabin ng pag-ibig mong hindi nagmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka. Hanguin mo kami sa aming sala. Taglayin mo ang liwanag ng umaga. Ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa managanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magdiwang sa piling ng darating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng Poong Isus Nazareno. Ngayong nagkaroon tayo ng pagdiriwang sa panahon ng Adbyento, pagdatal o pagdating ng Panginoon, upang ang kanyang pagdating, dumating siya noon sa kasaysayan na napakinggan natin sa inyo, Liha, dapat darating din siya sa puso natin at sa puso ng bawat tao upang siya na tunay na hari ng pag-ibig ay magpaalab sa atin upang magkaroon tayo ng talaangkan at bahagi tayo ng pamilya ng Diyos.
o sa Hebreo, mitzpaka o dinyaluhiya, na kung saan bahagi na ang Panginoon at kapiling natin. Dapat laging kapiling ang Diyos upang siya'y magbigay lakas, upang siya'y gagabay sa atin, upang sa panahon ng pagsubok sa buhay, siya ang ating hugutan ng lakas at pananalig at pag-asa. Ngayon po ang puspas, nangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmasingan cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw at naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ang ating pong Isus natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati